Prediabetes, mga senyales na papunta ka na dun. Alam mo ba na isa sa 3 adults ay may prediabetes, pero karamihan hindi nila alam. At ang mas nakakatakot, walang sakit sa umpisa. Tahimik pero unti-unting sinisira ang katawan. Kung may mga senyales ka na ito, baka papunta ka na dun at hindi mo pa napapansin. Pero huwag kang matakot dahil may paraan para maagapan at baliktarin. Mga kapamilya, ako'y nandito para ipaliwanag ng malinaw kung ano ang prediabetes at paano mo malalaman kung ikaw ay nasa panganib. Hindi ito lecture na boring. Ito ay usapang pang-araw-araw, parang kapamilya lang na nag-aalala sa'yo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 malinaw na senyales ng prediabetes. Madalas na pagod at antukin. Madalas mauhaw at umiihi. Pagdagdag ng taba sa tiyan. Matinding craving sa matamis o kanin. Malabong paningin o mabagal gumaling ang sugat. At higit pa, bakit delikado kapag pinabayaan at ano ang mga practical na unang hakbang para maagapan? Parang warning light sa kotse. Kung pinabayaan, masisira ang makina. Pero, kung inayos agad, balik sa normal ang takbo. Ganito rin ang prediabetes. Mauwi sa diabetes kung pinabayaan. Kaya manatili hanggang dulo dahil ang kalusugan mo at ng pamilya mo ay pwedeng magbago sa simpleng kaalaman na ito. Simulan na natin sa pagsagot sa katanungan, ano ang prediabetes? Ang prediabetes ay kapag mas mataas na sa normal ang asukal sa dugo, pero hindi pa umaabot sa level ng diabetes. Ngayon, isipin mo ito. Kung may ilaw na pula sa dashboard ng kotse mo, hindi mo hahayaan na tuloy-tuloy kang magmaneho, di ba? Ganon din ang katawan. Ang prediabetes ay senyales na nagsasabing, uy, mag-ingat ka na, may paparating na panganib. Ang tanong, ano ang mangyayari kung hindi mo pinapansin? Unti-unti, tataas palalo ang asukal. Masisira ang mga ugat, puso at bato. At sa huli, pwedeng mauwi sa totoong diabetes. Pero kung maagapan, pwede pang bumalik sa normal ang blood sugar. Pwede mong iwasan ang komplikasyon at mas hahaba ang panahon na malakas ka kasama ang pamilya mo. Kaya tandaan, ang prediabetes ay hindi pa hatol. Isa itong second chance na binibigay ng katawan mo. Kung gagawa ka ng hakbang ngayon, simpleng pagbabago sa pagkain, galaw at lifestyle, maaari mong pigilan ang pag-usad nito. Parang sinasabi ng katawan mo, kaibigan, may oras ka pa. Huwag mong sayangin. Ano-ano nga ba ang mga senyales na ito? Kung gusto mong matutunan pa ang mga senyales na dapat bantayan, manatili hanggang dulo ng video. At kung bago ka dito, subscribe na at i-click ang bell para hindi mo ma-miss ang susunod na health tips. Sign number 1. Madalas na pagod at antukin. Kung pakiramdam mo, kahit sapat ang tulog, pagod pa rin, inaantok agad pagkatapos kumain, parang laging ubos ang energy. Posibleng dahilan, sugar spike at biglang bagsak. Ito ay karaniwang senyales ng insulin resistance. Ganito ang nangyayari sa loob ng katawan. Kapag kumain ka ng kanin tinapay o matatamis, tataas ang asukal sa dugo. Dapat papasukin ng insulin ang asukal sa cells para gawing energy. Pero kung may insulin resistance, hirap ang cells na tanggapin ang asukal. Resulta? Naiwan sa dugo, tapos biglang bumabagsak. Kaya ikaw, parang roller coaster. Saglit na gising, tapos bagsak na bagsak ang energy. Parang cellphone na hindi fully nag-charge. Kahit nakasaksak, hindi pumapasok ng maayos ang kuryente. Kaya kahit akala mo, okay na, mabilis maubos ang battery. Ganun din ang katawan mo kapag may insulin resistance. Ang masama pa, kung palaging ganito, hindi lang simpleng antok ang problema. Pwede kang maging irritable, hirap mag-concentrate, at unti-unti, tataas ang risk na maging full-blown diabetes. Pero may good news, kung maaga mong napansin ang senyales na ito, pwede mo pang baliktarin. Kapag kumakain ng kanin, unahin ang gulay, kahit ilang subo lang. Tapos protina tulad ng isda, manok o tokwa bago sumubo ng kanin. Isang paraan ito upang mapigilan ang biglaan pagtaas ng asukal sa dugo. Magdagdag ng galaw, kahit brisk walk, 30 minutes. Piliin ang pagkain na hindi biglang nagpapataas ng sugar, gaya ng gulay at protina. At bawasan ang sobrang matatamis at refined carbs. Tandaan, ang madalas na pagod at antukin ay hindi lang kulang sa tulog. Minsan, ito ay warning sign ng katawan mo na nagsasabing, uy, may problema na sa paggamit ng asukal. Kumilos ka na bago mahuli. Sign number 2. Madalas mauhaw at umiihi. Kapag mataas ang asukal sa dugo, sinusubukan ng katawan na ilabas ito sa ihi. Resulta, lagi kang nauhaw, madalas umiihi. At ito, mga kapamilya, ay isa sa unang stress ng kidney. Ganito ang eksena sa loob ng katawan. Isipin mo, parang may sobrang tamis na natapon sa loob ng bahay. Ano ang instinct? Linisin, hugasan, alisin agad. Ganon din ang katawan mo. Kapag sobrang asukal, pilit niyang hinuhugasan sa pamamagitan ng ihi.
Kaya ang kidney, parang washing machine na overused. Kung araw-araw, paulit-ulit na pinapadaan ang sobrang asukal, mabilis itong mapapagod. At habang pinipilit niyang linisin, ikaw naman ay nauuhaw ng nauuhaw. Kasi kailangan ng tubig para mailabas ang sugar. Umiihi ng umiihi, kahit sa gabi. Kaya minsan, napuputol ang tulog. Parang gripo na hindi mapatay-patay, tuloy-tuloy ang daloy. Kung hindi mo kontrolin ang asukal, tuloy-tuloy din ang pagod ng kidney mo. At ang masama pa, kung hindi maagapan, pwedeng mauwi sa mas seryosong problema. Kidney damage, high blood pressure, at dagdag, risk ng full-blown diabetes. Pero may good news. Kung maaga mong napansin ang senyales na ito, pwede mo pang pigilan. Bawasan ang sobrang matatamis at soft drinks. Uminom ng tubig, hindi matatamis na inumin. At magdagdag ng galaw para mas magamit ng katawan ang sugar. Tandaan, Ang madalas na uhaw at ihi ay hindi lang simpleng mainit ang panahon o maraming tubig ang nainom. Minsan, ito ay warning sign na nagsasabing, "Uy, may sobrang asukal na. Kumilos ka na bago ma-stress ang pancreas at kidney mo." Ngayon, curious ako. Ikaw ba madalas na uuhaw o umiihi kahit hindi mainit ang panahon? I-type ang isa sa comments kung nararanasan mo ito. Baka makatulong din sa ibang viewers na makakita na hindi sila nag-iisa. Kaga, saan ka ba nanonood? Sign number 3. Pagdagdag ang taba sa tiyan. Hindi lahat ng taba ay pare-pareho. Ang taba sa tiyan, mas konektado sa prediabetes, mas delikado sa puso at bato. At tandaan, kahit payat ka, pwede pa rin ito meron. Ganito ang paliwanag. Ang taba sa tiyan, lalo na yung nasa loob, tinatawag na visceral fat, ay parang tahimik na kaaway. Hindi mo siya lagi nakikita, pero siya ang pinakaaktibong naglalabas ng chemical na nakakasira sa balanse ng insulin. Kaya mas mabilis kang nagiging insulin resistant. Parang kapitbahay na mahilig magpasok ng basura sa bakuran mo. Hindi mo agad napapansin, pero unti-unti, dumadami ang dumi at naaapektuhan ang buong bahay. Ganun ang visceral fat, tahimik pero nakakasira ng sistema. Ang epekto, mas mataas ang risk ng prediabetes. Mas tumataas ang chance ng heart disease at kidney problems. At kahit hindi halata sa katawan, pwede ka pa ring nasa panganib. Kaya huwag isipin na, payat ako, safe ako. Kung ang taba ay concentrated sa tiyan, delikado pa rin. Ito ang tinatawag na TOFI, thin outside, fat inside. Mukhang payat, pero sa loob, may visceral fat na nagdudulot ng problema. Pero may solusyon, regular na galaw, kahit simpleng lakad o core exercises. Piliin ang pagkain na hindi nagpapataas ng belly fat, gulay, prutas, protina. Bawasan ang sobrang matatamis at processed food. Tandaan, ang taba sa tiyan ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay warning sign na nagsasabing, "Uy, may naiipon ng panganib sa loob, kumilos ka na bago lumala." Sign number 4, matinding craving sa matamis o kanin. Kapag may insulin resistance, hindi maayos nagagamit ng cells ang sugar. Kaya humihingi pa ng mas maraming carbs ang katawan. Resulta, laging gutom. Laging naghanap ng matamis o kanin. At tandaan, hindi ito kahinaan. Biological ito. Ganito ang nangyayari sa loob. Isipin mo, parang may delivery truck ng asukal na nakaparada sa labas ng bahay. Dapat ipapasok ng insulin sa loob ng cells para gawing energy. Pero dahil may resistance, hindi makapasok. Kaya ang cells nagrereklamo. Wala kaming energy, dagdagan pa! Ikaw naman, biglang nagkakaroon ng cravings. Parang refrigerator na puno ng pagkain, pero sira ang pinto. Hindi mo makuha ang laman, kaya gutom ka pa rin kahit andyan na. Ganun ang katawan kapag hindi nagagamit ang sugar ng maayos. Ganito ang epekto. Madalas kang kumakain kahit busog na. Mas tumataas ang chance na magdagdag ng timbang, lalo na sa tiyan. At mas lumalala ang insulin resistance, leading to prediabetes. Pero may good news. Kung alam mo na cravings mo ay biological, mas madali mong maintindihan at kontrolin. Piliin ang pagkain na hindi biglang nagpapataas ng sugar. Gulay, protina, whole grains. Magdagdag ng galaw para mas magamit ng katawan ang sugar na nasa dugo. At huwag agad mag-give in sa matamis. Subukan mong palitan ng prutas o tubig. Tandaan, ang matinding cravings ay hindi simpleng mahina ang willpower. Ito ay warning sign ng katawan mo na nagsasabing, "Uy, may problema na sa paggamit ng asukal. Kumilos ka na bago lumala." Sign number 5. Malabong paningin o mabagal gumaling ang sugat. Kapag pabago-bago ang asukal sa dugo, dalawang bagay ang madalas tamaan. Ang mata, ang immune system. Ano ang epekto? Minsan, biglang lumalabo ang paningin. At kapag nasugatan, ang tagal bago maghilom. Ganito ang paliwanag.
Kapag mataas ang sugar, naipon ito sa maliliit na ugat. Ang mata, puno ng maliliit na ugat. Kaya madaling maapektuhan, parang salamin na nagkakaroon ng hamog. Kaya minsan, biglang malabo, tapos lilinaw, tapos malabo ulit. Sa sugat naman, kailangan ng immune system ng tamang daloy ng dugo para magdala ng repair crew. Pero kung barado o mahina dahil sa sobrang asukal mabagal ang paghilom, parang construction site na kulang ang workers, kaya ang sugat ang tagal magsara. Parang ilaw na kumukurap dahil sa unstable kuryente. Ganon din ang paningin kapag pabago-bago ang sugar. At parang butas sa bubong na hindi agad naaayos dahil kulang ang trabahador. Ganon ang sugat na mabagal maghilom. Ang masama pa, kung palaging ganito, pwedeng mauwi sa mas seryosong komplikasyon. Diabetic retinopathy, problema sa mata. Mas madalas na impeksyon at mas mataas na risk ng permanenteng damage sa organs. Pero may good news. Kung maaga mong napansin ang senyales na ito, pwede mo pang pigilan. Bantayan ang blood sugar. Kumain ng balanced meals, hindi puro matatamis o refined carbs. At siguraduhin na may regular na galaw para gumanda ang daloy ng dugo. Tandaan, ang malabong paningin at mabagal gumaling na sugat ay hindi lang normal na pagtanda o mahina ang katawan. Minsan, ito ay warning sign na nagsasabing, "Uy, may epekto na ang pabago-bagong asukal. Kumilos ka na bago lumala." Bakit delikado kapag pinabayaan? Kapag hindi naagapan ang pre-diabetes, unti-unti itong nagiging mas malalang sakit. Diabetes, kidney damage, heart disease, nerve problems. At ang mas nakakatakot, walang sakit sa umpisa. Tahimik. Parang magnanakaw na dahan-dahang pumapasok sa bahay mo habang tulog ka. Ganito ang nangyayari sa loob ng katawan. Ang mataas na asukal ay parang kalawang na kumakain sa maliliit na ugat. Sa kidney, unti-unting nasisira ang filter. Sa puso, tumitigas ang ugat, kaya mas mataas ang risk ng heart attack o stroke. Sa nerves, nawawala ang signal, kaya pwedeng mangyari ang pamamanhid sa paa o kamay. Parang bahay na may maliit na butas sa bubong. Sa simula, wala kang nararamdaman. Pero habang tumatagal, lumalaki ang sira, at isang araw, guguho ang kisame. Ganun ang pre-diabetes kapag pinabayaan. Ang masama pa, maraming tao ang nagugulat kasi wala silang naramdaman sa umpisa. Walang kirot, walang obvious na sintomas. Pero sa loob, unti-unti nang nasisira ang mga organs. Pero may good news. Kung maagapan, pwede mo pang pigilan ang lahat ng ito. Sa tamang pagkain at pagbago sa lifestyle, pwede bumaba ang blood sugar. Huwag kalimutan ang paraan sa pagkain ng kanin na hindi nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar. Sa regular na galaw, pwede gumanda ang daloy ng dugo. Sa maagang check-up, pwede mong makita bago pa lumala. Tandaan, ang pre-diabetes ay hindi pa hatol. Isa itong warning sign na nagsasabing, "Uy, kumilos ka na ngayon para hindi ka dumating sa puntong mahirap mang balikan." At ang good news, pwedeng baliktarin. Ang maganda sa pre-diabetes, reversible pa. Kayang gumalik sa normal. Paano? Hindi kailangang extreme diet o sobrang hirap na routine. Kailangan lang ng smarter choices araw-araw. Unang hakbang, smarter pagkain. Hindi ibig sabihin gutom o deprive. Halimbawa, kung dati isang tasa ng kanin, subukan mong bawasan ng kaunti at dagdagan ng gulay. Kung mahilig sa prito, palitan paminsan ng inihaw o sabaw. Simple lang, pero malaking epekto. Ikalawa, bawas sugar drinks. Soft drinks, milk tea, matatamis na juice, yan ang mabilis magpataas ng asukal. Tinalakay natin ito sa nakaraang episode. Kung nauuhaw, tubig ang pinakamagandang sagot. Parang gripo na linis agad sa loob ng katawan. Ikatlo, tamang carbs. Naalala nyo sa kanin episodes? Hindi lahat ng carbs masama. Kung pipiliin mo ang whole grains, brown rice, o root crops gaya ng kamote, mas steady ang energy, hindi biglang taas-bagsak. Parang slow-release battery na mas tumatagal. Ikaapat, araw-araw na galaw. Hindi kailangan gym agad. Kahit brisk walk, sayaw, o simpleng linis bahay, malaking tulong na. Ang galaw ay parang susi na nagbubukas sa cells para mas magamit ang sugar. Parang kotse na may warning light. Kung agad mong pinacheck at inayos, balik sa normal ang takbo. Ganon din ang katawan. Kung kikilos ka ngayon, pwede pang bumalik sa normal ang blood sugar. Tandaan, ang pre-diabetes ay hindi pa hatol. Isa, itong second chance na binibigay ng katawan mo. Kung gagawa ka ng hakbang ngayon, pwede mong baliktarin ang direksyon. Mula sa panganib, pabalik sa kalusugan. Practical na unang hakbang. Kung may risk ka sa pre-diabetes, huwag agad isipin na kailangan ng sobrang extreme diet o mamahaling program. Simulan sa simple,
Araw-araw na hakbang. Bawasan ang matatamis na inumin. Soft drinks, milk tea, matatamis na juice, yan ang mabilis magpataas ng asukal sa iyong katawan at maaring magdulot ng iba't ibang sakit. Sa halip, kung nauhaw, tubig ang pinakamagandang sagot. Ito ay nakatutulong sa pag-hydrate ng iyong katawan at nagsisilbing natural na panlinis sa loob ng iyong sistema. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay parang gripo na linis, naglilinis at nag-aalis ng mga toxin, kaya't mahalaga itong isama sa iyong araw-araw na routine. Kontrol sa kanin. Hindi ibig sabihin iwasan ng tuluyan. Pero kung dati ay 2 malaking sandok, subukan mong bawasan ng kaunti at dagdagan ng gulay. Makatutulong ito hindi lamang sa iyong kalusugan, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas balanseng dieta. Parang balanse sa plato, mas gulay, mas proteksyon. Ang mga gulay kasi ay puno ng nutrisyon at may mga benepisyo sa pagtulong sa iyong sistema. Dagdag, gulay at protina. Ang gulay ay parang shield na pumipigil sa biglang pagtaas ng sugar. Ang protina naman, nagbibigay ng steady energy. Kaya mas busog ka, mas konti ang cravings. Lakad araw-araw. Hindi kailangan gym agad. Kahit brisk walk 30 minutes o simpleng sayaw habang naglilinis ng bahay, malaking tulong na. Ang galaw ay parang susi na nagbubukas sa cells para mas magamit ang sugar. Magpa-check kung may risk. Blood sugar test, kahit fasting glucose lang, malaking tulong para malaman kung nasaan ka na. Parang mapa, hindi ka makakarating sa tamang direksyon kung hindi mo alam kung saan ka nagsisimula. Parang bahay na gusto mong ayusin. Hindi mo kailangan ng biglang renovation. Magsimula ka lang sa simpleng paglinis, pag-aayos ng gubong, at pag-check ng kuryente. Ganon din ang katawan. Simple, practical steps na paulit-ulit, mas malaki ang epekto kaysa biglang extreme. Mga kapamilya, tandaan natin, ang pre-diabetes ay hindi pa hatol. Isa itong warning light na nagsasabing, "Uy, may oras ka pa. Kumilos ka na bago lumala." Napakahalaga na maging mapanuri sa ating kalusugan at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mas malalang kondisyon. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito para baguhin ang ating lifestyle, tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain at regular na pag-ehersisyo. Kung pinabayaan, pwedeng mauwi sa diabetes, kidney damage, heart disease, at nerve problems. Pero kung inagapan, pwede pang baliktarin ang mga epekto nito at pwede pang bumalik sa normal ang kalusugan. Ang maagang pagdetect at wastong pamamahala ay susi upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon at mapanatili ang magandang kondisyon ng katawan. Ang sikreto? Hindi kailangang extreme. Simpleng hakbang araw-araw. Bawas matatamis, kontrol sa kanin dagdag gulay at protina, galaw araw-araw, at regular na check-up. Mahalaga ring uminom ng sapat na tubig at iwasan ang sobrang stress. Maliit na pagbabago, malaking epekto sa kinabukasan, kaya't simulan ang mga positibong hakbang ngayon para sa mas malusog na bukas. Parang pag-aalaga ng kotse. Kung inaayos mo agad ang maliit na sira, tatagal ang biyahe at mas magiging maganda ang karanasan sa daan. Kung katawan mo, mas lalong dapat dahil kinakailangan ng wastong atensyon at pag-aalaga upang mas mahaba ang oras na malakas ka at masigla kasama ang pamilya mo. Sa pamamagitan ng regular na pagsasanay at magandang pagkain, mas magiging handa ka sa mga hamon ng buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan, like para mas marami pang makakita. Subscribe at i-click ang bell para updated ka sa susunod na episodes. Comment kung alin sa mga senyales ang napansin mo o kung anong simpleng hakbang ang sisimulan mo ngayon. At i-share mo ito sa kapamilya at kaibigan. Baka sila mismo ay may warning signs na hindi pa nila napapansin. Ang pre-diabetes ay parang warning light. Kung kikilos ka ngayon, pwede mong patayin ang ilaw bago masira ang makina. At tandaan, ang kalusugan, mas masarap kapag sabay-sabay nating inaalagaan.